Napakasakit, Kuya Dante. Kalilibing lang ng asawa ko, pinalayas na ako ng edad ko. At siya ang piniling makasama ng aking anak. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kung minsan, magkakasunod ang mga masasakit na dagok ng buhay na para bang nais igupo ang mahilang nilalang. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Merlina sa ating dulang sa kanyang panahon. Mabutit narito kayo mag-ina, Merlina. Sheena. Ano pong sasabihin niyo sa amin, Mami Celeste? Huwag mo akong tawaging mami. Dahil hanggang ngayon, hindi kita tinatanggap na manugang. Kaya pala, yun ang dahilan kaya malayo ang loob niyo sa akin. Tama! Tiniis lamang kitang kasama. Alang-alang sa nag-iisa kong anak. Grandma? At ngayon patay ng anak ko. Wala nang dahilan pa para manatili ka pa rito sa pamamahay ko. Pinalalayas niyo na ho kami. Paano pong pag-aaral ko? Huwag kang sumama sa hampas lupa mong ina. Maiwan ka rito at mabubuhay ka na maginhawa sa piling ko. Grandma? O ngayon, Sheena, sabihin mo, sino ang gusto mong samahan? Ako na grandma mo? O ang manggagamit na alilang ito? Sobra kayong masakit magsalita. Kahit naging katulong niyo po ako, minahal ko ng tunay ang inyong anak. Ang sabihin mo, nagpabuntis ka agad sa anak ko, nang sa ganon makalaya ka na sa pagkalila. Sinuwerte ka naman. Pero sandaling panahon lang, dahil nagkasakit sa utak ng anak ko. At ngayong wala na siya, babalik ka na sa basurahang pinanggalingan mo. Ngayon, Sheena, magsalita ka. Anak, Nay, I'm sorry. Sheila, ayoko po maghirap. Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Kaya, dito na lang po ako kay Grandma. Oh, ano ko? Narinig mo sinabi na po ko. Ayaw niya sa'yo. Kaya lumayas ka na! Napakasakit ko yun dati. Kalilibig lang ng asawa ko. Pinalayas na ako ng binad ko. At siya ang piniling makasama ng aking anak. Tumahan ka na. Wala kang magagawa. Ang anak mo mismong nagpasya. Mas pinahalagaan pa ng anak ko ang yaman ng kanyang lola kaysa ako na kanyang ina. Hindi pa katapusan ng mundo, Merlina. Oh, parang gulong ang buhay. Nasa ilalim ka ngayon. Pero ano malay mo bukas? Kasi ibabaw ka na. Kuya Dante. Magpakatatag ka. Sikapin mong buuin pa rin ang iyong buhay. Kahit na nga wala na sa iyong piling ang iyong mag-ama. Totoo nga pala ang sabi ni Kuya Dante. Nagmumukmo ka dito sa kwarto mo. Ikay, bakit ganun? Naging mabuting asawa naman ako kay Conrad. Bakit hindi yun nakita ng mami niya? Makitid talaga ang utak ng biyanan mo. Pwede ba kalimutan mo na yon? Sikapin mo na lang natanggapin ang lahat. Ang isipin mo, mapapabuti sa kanyang anak mo. Sakit. Masakit.
Dalawang mahal ko sa buhay ang nawala sa akin. Alam mo ba kung ano pakiramdam ko? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo naman mababago ang lahat. Kahit bahain mo pa ng luha mo itong bahay ni Kuya Dante. Pero ang buhay mo, maaari pang magbago. Pag nagsikap ka. Paano pa ako magsisikap? Hindi naman ako nakaabot ng kolehiyo. Wala na rin ang anak ko na siyang inspirasyon ko. Wala na rin ako paglalaanan ng oras. Ng lahat. Mabuti pa sumunod na rin ako sa asawa ko. Hoy, Loka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magagalit si Lord. Siya may-ari ng buhay natin. Kaya siya lang ang dapat kumuha nito. O ano pa magagawa ko? Paano pa maling sasaya at magiging makulay ang aking buhay? Ganun patay na ang asawa ko. Iniwan pa ako ng aking anak. Maghuwag ka uli. Para malibang ka. At kumita ka rin. O kaya, magtinda-tinda ka ng kahit ano dyan sa labas ng bahay. O, pwede rin sa online. Tulad ng ginagawa ng iba. Tapos, sumali ka sa mga church activities. Paglaanan mo ng time mo, si God. At makikita mo, unti-unti kang sasaya. Nagustuhan mo ba itong bagong bahay natin, Apo? Oh, itong kwarto mo. Nagustuhan mo? Opo. Opo, Grandma. Ang ganda-ganda po. Lumipat tayo rito para mapalayo ka na talaga sa walang kwenta mong ina. At alam mo, ililipat din kita sa isang mas mamahaling eskwelahan. At mayroon driver na maghahatid sundo sa iyo. Talaga po? Magkakaroon ako ng car? Oo, Apo. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Basta maging masunurin ka lamang sa akin. At huwag ka nang tatawag pa sa patay gutom na si Merlina. Wala si Pinsan, Kuya Dante? Nasaan? Pinuntahan yung bago niyang beauty parlor. Yung pangapat. May sinama siyang magiging tauhan doon. I'm sure, yung ipapasok niya doon, lumapit sa kanya at nangangailangan ng trabaho. O paano mo nalaman? Kasi, kompleto na ng tao mga parlor niya. Nakalimutan mo na ba? Akong kanyang assistant. Oo nga pala. Asenso na talaga si Pinsan, no, Kuya? Oo. Bukod sa apat niyang parlor, maganda na rin siyang bahay at sasakyan. Buti na lang. Nakinig siya sa atin. Oo. Hindi siya nagpaalipin sa kalungkutan. Oh, Beng! Nasaan yung dalagang hinimatay ka mo sa labas nitong parlor? Nagkamalay na ba? Opo, ate. O, nasaan? Ayan po siya, oh. Siya? Sheena? Nay? Sheena? Hindi ko alam na dito kayo nakatira. Parlor ko lang na dito, anak. O, ano, kumusta ka na? Mahigit 6 na taon kitang hindi nakita, anak. Ay, siya pala po yung unika-iha mo, Ate Merlina. Oo, Beng. Ay, saya-saya. Anak, ano nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Ang dungis mo. Naulanan po ako kanina. Wala po kasi akong pupuntahan. Ha? Bakit? Ang lola mo? Pinalayas po niya ako, Nay. Ano? Bakit? Kasalanan ko po. Dahil nabuntis po ako ng isang lalaking hindi naman pala ako kayang panagutan.
At buntis pala si Sheena. Oo, kuya. 3 buwan. At gusto raw ng lola niya ipaalis ang bata. Pero hindi siya pumayag, kaya pinaalis siya. Ganun ba? Oo. Ayaw ng anak ko na dagdagan pa yung pagkakasala niya. Tama naman yun. Alam mo, talagang niloob ng Diyos na sa parlor ko siya maimatay. Para muli kami magkita ng aking anak. Ano ngayon ang balak mo sa kanya? Tutulungan ko siyang makabangon. Isisilang niya ang bata. At ibabalik ko siya sa pag-aaral para makatapos siya ng kolehiyo. Wala na sa'yo ang hinanakit. Kinalimutan ko na yung kuya. At hindi matitiis ng isang ina ang kanyang anak. Pinsan, na-deposit ko na sa account mo ang kita ng 4 mong parlo. Ay, salamat, Nikay. Talagang maaasahan kang assistant. Asenso ka na talaga, manager. Dahil yun sa pagpapalakas mo na loob ko. Kayo ng kapatid ko. Salamat sa inyo. Uy, kumusta naman yung binuksan mong panlimang beauty parlor? Ayos naman. Nung unang linggo, ang daming nag-avail ng promo. 50% discount ba naman? Wow! At ngayon naman, marami pa rin ang pumapasok. Eh kasi nga, mas mura ang charge nyo kaysa sa ibang parlor. Tama. Nay? Ay, Tita Nikay, anak. eto na pong merienda nyo. Oh, salamat, anak. Kumusta naman ang apo ko? Hindi ba na-memorisyo? Ay, naku, hindi po. Ang bait niya nga eh. Mana po sa inyo. Naku. Talagang mabait ang nanay mo. Ikaw naman, Nay, kanina nga pala, Oh, tumawag po sa akin yung abogado ni Grandma. oh. Sabi, nasa ospital daw po si Grandma. At pinapupunta niya po tayo doon. Lina. Sheena. Narito po kami, ni Inay Grandma. Magpagaling po kayo. Nangihina na ako. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Grandpa, Pinahanap ko kayo kay attorney. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Lalo na sa iyo, Marlena. Patawarin mo sana ako, anak. Mami, nagkamali ako sa paghamak sa iyo. Maging sa pagpapalayaw kay Sheena. Kasalanan ko. Kaya siya napahama. Ay, kalimutan na natin yun. Hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo, Mami. tama po si Inay Grandma. Ang importante po ngayon, nagkakaunawaan na po tayong lahat. Mabigo man ang may mabuting puso, siya'y kanyang aaliwin. Pahanguin sa pighati upang muling sumilay ang mga ngiti sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.